I suppose we all agree na hindi na natin pwedeng gamitin naively, with naivete, yung idea ng free marketplace of ideas concept na tipong in the age of disinformation, hindi, bayaan lahat ng mga ideya na mag-flourish, and then the person or the people will eventually choose the right one. Kasi nga, argument ko dyan personally, yung merkado hawak ng big tech companies. Exactly. And, diba, kung mismong tindahan, kontrolado na. Anyway, ang tanong ko po sa inyo, dapat pa bang ini-storify yung mga lumalabas na impormasyon galing sa mga plataforma tulad ng SMNI? Kunwari, pag nasalita si Duterte, si Harry Roque, at kung sino-sino pa, ano pong tingin niya? Na-establish na natin na hindi credible na source si Harry Roque. Ba't mo papatulan? Hindi ba tayo mga periodista? May test din tayo. Itong source na ito, hindi pa ako pinapahamak nitong source na to. Kaya ito ang pupuntahan ko. At kahit napuntahan ko man, kung medyo may suspecha akong kahit konti lang, maghahanap ako ng isang source. Isa pa. Baka isa pa pagkatapos nun. Para lang masala yung mga sinasabi niya sa akin. Pero itong kamukha ni Harry Roque, maliwanag na hindi credible itong source na to Bakit ba natin pinapatulan? Hindi dapat nilalabas yan sa In the same way, hindi dapat nilalabas sa sa media. Hindi dapat patulan. Dahil nga hindi credible. Established na yon. So hindi dapat. Ikaw, Ipe. At saka paano pag yung anak ng Panginoon, sino po ba yon? Pastor yon, di ba? Siya yung anak ng Panginoon, tas ini-interview ko si Rodrigo Duterte. Yun ba dapat i-storify o pwede ignore na rin? Ipe. No, ignore kasi ano bang contribution nila sa discourse, no? Bukod dun sa red baiting nila na ginagawa, no? So wala namang mapupulot ang taong bayan sa mga sinasabi nila, no? So yung kung walang lalo na wala naman news value yon. I don't think they offer any news value. That's all. Hindi, miski si Duterte yung nagsasalita. Kunwari, sinabi niya, binanata niya si Marcos, di ba? Hindi, conforme. Sa akin, conforme. Basta sabihin mo, ilang beses na sinasabi nito, pero ito ang konteksto. Sinasabi ko, kailangan ilagay mo sa konteksto. I agree na in certain cases, you cannot escape them, no? Pero ilagay mo sa context, no? Ilagay mo na ito si Duterte, nag-umpisang magkaganyan yan, nung umpisang i-jump ni Marcos yan, nung hindi matanggap ng anak, yung confidential fund. At medyo na-sense niya, natagilid na siya. Siya pala, mula nung umalis siya bilang presidente, wala na pala siyang poder talaga. Akala niya meron pa dahil kasama siya sa alliance. Dapat nilalagay ng mamamahayag yung context na yun. At pag nakita, ang nag-i-interview yung anak ng Diyos, dapat sabihin, ang anak ng Diyos hindi nag-i-interview yan. Ang anak ng Diyos, naglalagay ng dilubyo sa mga masasama. Yan ang mga ginagawa niyan. Hindi nag-i-interview yan. Natatawa ako sa pagkakagamit niyo ng anak ng Diyos Hindi kasi siya metaphor Talagang literal, no? Anak ng Diyos. Kumbaga, wala dapat Lorraine Badoy and Celis beat. Hindi ibig sabihin na permanente mo sila. Hindi, yung anak ng Diyos, hindi dapat nag-interview dahil alam lahat niya na interview gagawin mo, alam mo na lahat Kumbaga, hindi mo pwedeng i-report si Duterte as if he has suddenly discovered the value of democratic. Exactly. Yes. Pero ito nga pala, ang ganda na may hugot siya, may hugot. Yun nga, ang ganda na yan. Ang ganda ng pinunto nyo na yan, no? Pero ito, pag kinontent analysis natin yung initial reports, yung spot stories about what Duterte had been saying, yun yan, di ba? Sinasabi niya, wala na oposisyon, sa democracy dapat may chatter. Karamihan sa mga nabasa kong online stories, walang ganyang konteksto. Parang nilatag lang yung sinabi, di ba? Hindi pwedeng gano'n.
Di pwedeng ganon. So, we're failing to do our job if we did not provide the proper context. Wala talaga yung konteksto. Bakit ba nagdadakdak si Duterte? Anong hugot niya? So, nanggagaling lahat yon doon sa pagkatanggal ng confidential funds. Doon nag-umpisa. At tapos nag-umpisa na. At saka nung takutin, pumasok yung mga ICC prosecutors. Correct. Oo, yun. Dahil papasok na eh. Papasok na. At saka nangyari yan, umpisa pa lang nangyari na nung pinapasok ni presidente ang mga Amerikano at saka yung laban sa China, lahat ng lahat yung EDCA. Oo, yung EDCA. Oo, yan. Nagkasama-sama. Kasi kumbaga parang si Duterte hindi naman hindi naman masyadong tanga yan eh. Nararamdaman niya rin yung mga yan. Hindi naman pala konting hindi masyadong Hindi masyadong tanga. Ano ba yung magkaka-report? Hindi, ito lang explain natin sa mga nanonood. Parang rin to, opportunity para siguro kahit pa paano may matutunan sa pinag-uusapan natin. Hindi to journalism talk lang kasi talaga apektado rito yung bigger public, no? Yung pinag-uusapan po namin dito, yung paano ba binabalita o ini-storify, quote-unquote, yung mga sinabi kunwari ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba yung value nun? Unang-una, dating Pangulo nagsalita, that can be considered a value. Pero more than that, ano ba yung sinabi? Kaso karamihan po sa mga lumalabas sa balita, pag sinulat, kung ano lang yung sinabi, walang paliwanag. Ano ba yung hugot nun? Ang tanong ko, baka naman ang reason dyan ng ibang mga reporter, nagmamadali kami, meron pa kami ibang sinusulat, tapos diba sa story kailangan may talking head. Sino na naman magsasabi sa amin na kaya naman niya ginagawa yan? Kasi dahil sa EDCA o dahil kasi tinanggal yung the usual need to find a talking head. Is that an excuse not to put proper context sa story? Yun po yung tanong ko. Ang periodista walang ekskusa pag nagkamali. Ang periodista walang ekskusa pag nagkamali. Hindi mo pwedeng excuse na marami kang ginagawa. Hindi mo reason na, uy, hindi ko narinig yan Hindi ekskusa na, hindi ko alam yan Walang ekskusa ang periodista. Pagka ikaw nagkamali, wala kang gagawin kundi aminin at idiretso yung mali mo. Ganun ang periodista. At ang editor naman dapat sabihin sa periodista yan na ikaw nagkamali ka. Ngayon idiretso mo yan. Yun ang walang ekskusa. Kaya mahirap itong profesyon na to. Hindi ko malang ba't nadadalian si Badoy at saka si Celis Napakahirap nito. No? Kailangan alam mo nangyayari. Hindi naman kagaya nung araw na maghahanap ka sa mga index card at saka sa mga folder ng background. Ngayon, mag-type ka na lang sa Google, meron ka ng context. Libre lang po ang context at background. Napakadali May ChatGPT. Kung talagang gusto mo lang gamitin, dali. Oo nga, totoo yan Alam nyo ba, ito kausapin natin yung mga nanonood, no? Yan po yung problema pag yung reporter, either tanga o syunga, o tamad, o tanga, o both. Sorry kasi minsan nangyayari yan di ba? Yung mga ganyang ka-serious na mga issues, pag hindi mo nilagyan ng konteksto, out of laziness or idiocy, kumakalat Di ba parang yung sinasabi niya last week, Sir Verhel, yung merong video si Harry Roque, umaapila sa atin sa media. Oo, sa atin. To rally behind SMNI. Sabi ko nga, kasama ba ako doon? Parang ayoko naman yata. Diba sabi niyo video nagsasalita and that was it, di ba? As is. Oo. Wala man lang nagtanong. Yun. Hindi ko nga maintindihan Kaya, pero alam mo, matagal na yan. Alam mo, I don't know kung hangover pa ito nung araw. Kasi nung panahon ni Duterte, timid talaga ang media Tapos ngayon, iba naman ngayon, ang tingin ko hindi natatakot ngayon, pero dahil hindi alam ang nangyayari o hindi alam ang gagawin. Naglalagay ng dilubyo sa mga masasama. Yan ang mga ginagawa niyan. Nag-i-interview yan. Natatawa ako sa pagkakagamit niyo ng anak ng Diyos Hindi kasi siya metaphor Talagang literal, no? Anak ng Diyos.
Kumbaga, wala dapat Lorraine Badoy and Celis beat. Hindi ibig sabihin na permanente mo sila. Hindi, yung anak ng Diyos, hindi dapat nag-interview dahil alam lahat niya na eh. Interview gagawin mo, alam mo na lahat eh. Kumbaga, hindi mo pwedeng i-report si Duterte as if he has suddenly discovered the value of democratic. Exactly. Yes. Pero ito nga pala, ang ganda na sa... May hugot siya, may hugot. Yun nga, ang ganda na yan. Ang ganda ng pinunto nyo na yan, no? Pero ito, pag kinontent analysis natin yung initial reports, yung spot stories about what Duterte had been saying, yun yan, di ba? Sinasabi niya, wala na oposisyon, sa democracy dapat may chatter. Karamihan sa mga nabasa kong online stories, walang ganyang konteksto. Parang nilatag lang yung sinabi, di ba? Hindi pwedeng gano'n. Hindi pwedeng ganon. So, we're failing to do our job if we did not provide the proper context. Wala talaga yung konteksto. Bakit ba nagdadakdak si Duterte? Anong hugot niya? So, nanggagaling lahat yon doon sa pagkatanggal ng confidential funds. Doon nag-umpisa. At tapos nag-umpisa na. At saka nung takutin, pumasok yung mga ICC prosecutors. Correct. Oo, yun. Dahil papasok na eh. Papasok na. At saka nangyari yan, umpisa pa lang nangyari na nung pinapasok ni presidente ang mga Amerikano at saka yung laban sa China, lahat ng lahat yung ng EDCA. Oo, yung EDCA. Oo, yan. Nagkasama-sama. Kasi kumbaga parang si Duterte hindi naman hindi naman masyadong tanga yan eh. Nararamdaman niya rin yung mga yan. Hindi naman ito pala, konting hindi masyadong Hindi masyadong tanga. Ano ba yung magkaka-report? Hindi, ito lang explain natin sa mga nanonood. Parang rin to, opportunity para siguro kahit pa paano may matutunan sa pinag-uusapan natin. Hindi to journalism talk lang kasi talaga apektado rito yung bigger public, no? Yung pinag-uusapan po namin dito, yung paano ba binabalita o ini-storify, quote-unquote, yung mga sinabi kunwari ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano ba yung value nun? Unang-una, dating Pangulo nagsalita, that can be considered a value. Pero more than that, ano ba yung sinabi? Kaso karamihan po sa mga lumalabas sa balita, pag sinulat, kung ano lang yung sinabi, walang paliwanag. Ano ba yung hugot nun? Ang tanong ko, baka naman ang reason dyan ng ibang mga reporter, nagmamadali kami, meron pa kami ibang sinusulat, tapos diba sa story kailangan may talking head. Sino na naman magsasabi sa amin na kaya naman niya ginagawa yan? Kasi dahil sa EDCA o dahil kasi tinanggal yung the usual need to find a talking head. Is that an excuse not to put proper context sa story? Yun po yung tanong ko. Ang periodista walang ekskusa pag nagkamali. Ang periodista walang ekskusa pag nagkamali. Hindi mo pwedeng excuse na marami kang ginagawa. Hindi mo reason na, uy, hindi ko narinig yan Hindi ekskusa na, hindi ko alam yan Walang ekskusa ang periodista. Pagka ikaw nagkamali, wala kang gagawin kundi aminin at idiretso yung mali mo. Ganun ang periodista. At ang editor naman dapat sabihin sa periodista yan na ikaw nagkamali ka. Ngayon idiretso mo yan. Yun ang walang ekskusa. Kaya mahirap itong profesyon na to. Hindi ko malang ba't nadadalian si Badoy at saka si Celis Napakahirap nito. No? Kailangan alam mo nangyayari. Hindi naman kagaya nung araw na maghahanap ka sa mga index card at saka sa mga folder ng background. Ngayon, mag-type ka na lang sa Google, meron ka ng context. Libre lang po ang context at background. Napakadali May ChatGPT. Kung talagang gusto mo lang gamitin, dali. Oo nga, totoo yan Alam nyo ba, ito kausapin natin yung mga nanonood, no? Yan po yung problema pag yung reporter, either tanga o syunga, o tamad, o tanga, o both. Sorry kasi minsan nangyayari yan di ba? Yung mga ganyang ka-serious na mga issues, pag hindi mo nilagyan ng konteksto, out of laziness or idiocy, kumakalat Di ba parang yung sinasabi niya last week, Server Hell, yung merong video si Harry Roque, umaapila sa atin sa media. Sa atin. To rally behind SMNI. Sabi ko nga, kasama ba ako doon? Parang ayoko naman yata.
Di ba sabi niyo video nagsasalita and that was it, di ba? As is. Oo. Wala man lang nagtanong. Yun. Hindi ko nga maintindihan eh. Kaya, pero alam mo, matagal na yan. Alam mo, I don't know kung hangover pa ito nung araw. Kasi nung panahon ni Duterte, timid na timid talaga ang media eh. Tapos ngayon, iba naman ngayon, ang tingin ko hindi natatakot ngayon, pero dahil hindi alam ang nangyayari o hindi alam ang gagawin.